Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn mula November 17 to 23, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin nyo rin ang inyong sun, moon at rising sign. Kasi who knows, baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa inyo. Parang may something na nangyari sa past na na-overcome naman. Kaya lang ang ending, nag-iwalay na naman, tapos magre-reconnect. Ano ba yan? Ganun ang dating dito. Parang on and off connection. So probably, hindi sila nag-uusap ngayon. Yung bida dito. Pero sa week na to, maaaring mag-usap. Kasi may Ace of Swords. Ano kayang pwedeng pinagawayan nila? Bakit di na sila nag-uusap? Para may idea yung iba sa inyo. Nine of Cups. Well, ang dating kasi sa akin, anong pinag-awayan nila? Third party. Ex, probably. May isa na bumalik sa ex. Probably yung lalaki. Yun kasi wish niya, dinidesire niya. At yun ang naging decision na balikan yung ex. So again, mukhang yung lalaki yung may ex at siya yung bumalik sa ex niya. Kaya yung babae dito yung naging sad. Kaya lang on and off yung connection nila hanggang sa nag-iwalay na totally. For same reason. Third party, ex-girlfriend yung lalaki. So magre-reconnect sila, di ba? Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Ito ang clue. So, yung clue natin, tagtatatlo ang bawat tao. So, yung original na babae, tatlo. Yung boyfriend, ex-boyfriend, tatlo. At yung ex-girlfriend, yung lalaki, tatlo. So, yun ang reason bakit magiging 9 ang clue. Pero syempre, rumble na. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Yung lalaki may bigote o balbas o bows. May babae na brown ang buhok. O dark brown o orange. O reddish brown. Oval ang face. May someone na ganyan. Yung lalaki yung muscular. Same height. So, hindi ko masabi kung sino yung same height. Kung yung ex-girlfriend ba, same height dun sa lalaki, o yung original yung same height dun sa lalaki. Mature. So, may someone, o lahat sila, ay nasa 40. Mataas.
May isa o lahat sila ay nasa 40 pataas. So, yung isa o dalawa dun sa babae, isa lang o pareha sila ay malaking hinaharap. May someone na black ang buhok. Kanina brunette eh. So, hindi ko masabi kung sino yung reddish brown, orange, brown, black. Ay, hindi to black. Brown, reddish brown, red hair, purple. Sinama ko na rin yan. Mapula kasi yung hair eh. Parang ganun. Na may pagka-brown o orange na. So, may someone na ganun, may someone din na black. So, o baka yung lalaki to. Okay. So, again, alin man sa tatlong yan ay may ganun. Na kulay ng buhok. Curly hair, tulad nito. White American. So, may someone na white American. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O baka, kung di white American, yung isa sa kanila, o lahat sila, who knows. Oh, lahat sila eh. Filipino to. So, waiting natin. So, may someone nga na may lahing white American. O baka nasa America. Nowadays, basta may someone na may lahing white American o nasa America siguro. So, may someone din na nagsusuot ng salamin. Sa bagay, mature na nga eh. May someone na mature, 40 pataas. Eh, di nagsasalamin na yan, malamang. O, kung sino man yung may edad, eh, di may salamin. Who knows? Basta may someone na may salamin ito. Maikli ang buhok, parang ganito. Asan yung isang deck ito? Ano ko masasabi dito? Ulitin ko, kung di man to para sa inyo tong reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa person nyo mismo. Ibang senaryo. Ay. Ano yun? Victory na to. Biglang natrap. Ano ba yun? Akala nila victory. Trap pala. So, mukha siyang scam. 'Di ba? Akala mo magbe-benefit ka doon sa proposal ng anything na may kinalaman sa pera o business. Tapos trap pala yun o scam lang pala. Beware. Sa akala nila ay magiging successful, trap pala. So, doon naman tatama yun sa scam. Parang maluloko sila eh. Magiging victim. Akala nila, yun nga, nanalo sila, parang ganun. May na-achieve, akala nga, magiging successful. Ang ending, na-trap. Kasi naging victim ng something. Sabihin natin, example, magtatayo ng business. Sa una, maganda ang kita, bandang huli, parang nalugi. So, ganun ang ending. Kaya na-trap. Kasi, hindi mo na mabawi yung pera mo. Nalugi eh, na-bankrupt. So, case basis, kung di nga scam, eh, parang na-bankrupt. O, siguro loan to. Kala mo, dami mo ng pera. Loan pala eh. Siyempre, kailangan may balik yan. May tubo. So, ganun. Anyways, ano pang masasabi dito? Oh, success. Oh, it's your time to shine. Success from what you pour your heart into.
O pwede rin namang malaki talagang tendency ng success. Kaya lang baka nga ma-wrong move yung iba sa inyo, mawala pa yung success. Kaya pag-isipang maigi ang bawat aksyon. Baka manakaw ang success o ma-wrong move nga in a way na mawala. For example, nanalo ng pera. Tapos, na wrong move, hindi niya ininvest o hindi niya pinaikot yung pera. Ginastos lang ng ginastos, di nawala, naubos yung pera. So case-to-case basis. Pero again, malaki chance nito, success. Sa kung ano mang gusto nyo mangyari, makukuha nyo. Boundaries. Know when you to put up and let down your wall. So ito ay may kinalaman sa self-limitation. Know your self-limitation. Para hindi kayo ma-take advantage ng ibang tao. Passions. Don't be afraid to fail. Follow what makes you happy. So, sa madaling salita, gawin nyo lang kung ano yung sa tingin nyo ay gusto nyo na gawin. Yan yung passion, desire. Di ba? For as long as wala naman kayong ginagawang masama sa ibang tao, di go. Di ba? Kung alam nyo sa sarili nyo, wala kayong ginagawang mali. Di ba? Di pursue nyo lang. Di ba? Lalo na yung dream job, creativity, wish na gawin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po.